Ay, what's up mga ka-Brainy? Kamusta kayong lahat? Sana okay po tayo. For this video, pag-usapan naman natin kung pwede nga bang kumuha ng AMT license ang ating pong mga ka-Braining avionics, pati na rin yung mga graduate or license po na aeronautical engineering. So yes po, the answer to that is definitely. So pinapayagan po ni CAAP na kumuha ng lisensya ng AMT license ang hindi po graduate ng AMT, or hindi naman kaya yung mga AMT po natin, no, license or mga graduate, ay pwede rin pong kumuha ng ibang lisensya tulad nga po yung AMS para sa mga avionics. Yun nga lang po, meron siyang specific requirement. So mapunta po tayo doon sa ating pong reference, which is yung PCAR Part 2. So i-check po natin yun mga ka-Brainy when it comes doon sa requirements po. So kung halimbawa, kung kayo po ay graduate ng AMT, para po makakuha kayo ng rating na power plant and airframe, ang kailangan nyo lamang pong training is a total of 30 months. Okay, so kapag BS ka po, lagpas-lagpas na yung 30 months na yun kasi 4 years yung tinapos mo. Kung ikaw naman po ay associate, kaya po may instances na dahil 24 months lamang po yun, no, yung 2-year course mo, nire-require nila ng extra training months, o parang OJT, which is 6 months para makompleto mo lang yung 30 months na requirements. Ngayon naman, kung ikaw po ay graduate halimbawa ng avionics o kaya aeronautical engineering or anumang engineering course na related sa aviation or kahit anong course po mga ka-Brainy, basta gusto mo pong kumuha ng AMT, ang kailangan mo po is relevant experience doon sa airframe and power plant kung parehong ratings po ang kukunin natin. So kailangan, ibig sabihin po nito mga ka-Brainy, kailangan po ay magkaroon kami mismo ng hands-on experience, syempre sa isang MRO or certificated or license po syempre ng CAAP na nag-o-offer or nagki-cater ng maintenance service. So hindi naman sinasabi ko anong specific na aircraft, basta dapat yung trabaho mo po or naging experience mo is related po sa airframe or power plant or a combination of both. So ilang buwan ang kailangan. So based po doon sa ating PCAR Part 2, kapag ikaw po ay kukuha ng AMT license and purely practical lang, purely experience lang kumbaga yung iyong gagamitin is for the airframe part ng rating po, kailangan mo ng 30 months. So that's 2 years and 6 months or 2.5 years po, no? Kung ikaw naman po halimbawa ay kukuha ng power plant na rating, then 30 months din po. Pero kung gusto mo syempre na mas malaki or mas marami experience or mas maraming opportunities syempre, so it's a combination of both ratings, which is airframe and power plant. So with that, it's a total of 60 months po of experience. So kailangan mong makakuha ng 60 months of relevant experience para makakuha ka po ng CAAP license, AMT license for both airframe and power plant rating. Kaya naman po ang ginagawa ng mga karamihan dito mga ka-Brain, and ito rin po yung advice ko, no. Marami po tayong mga ka-Brain na hindi po graduate ng AMT pero they want or they plan na kumuha po ng AMT license. Kaya ang nagiging madalas na advice ko po sa kanila is as of the moment, kung sila po ay nagtatrabaho sa field nga po ng aircraft maintenance and engineering, then ipunin lang po nila yung kanilang experience. By the time po na ma-reach na nila yung 30 months or kaya 60 months for both ratings, then they can apply po sa CAAP para kumuha ng lisensya. So marami na po akong nakilala, marami na po akong na-meet, may mga naging instructor ako dati, marami po akong kasama sa trabaho ngayon na iba po yung course na tinapos, AMT, pero kumuha po sila ng AMS o kaya AMS po sila or avionics po sila o kaya aero, and kumuha po sila ng AMT license. So ito magandang bagay po ito, lalo dun sa mga kumuha po or nakapag-graduate o natapos po sa kanilang maintenance training program. So gaya nga po nabanggit ko sa mga previous videos ko, marami akong na-meet po ng mga graduate ng avionics, graduate po ng aeronautical engineering pero nag-take po ng MTP sa A+ halimbawa, and they are now doing syempre yung trabaho as a whole, both airframe and power plant. So later on po, kapag nakuha nila yung 30 months or 60 months total experience, then they can apply po sa CAAP para sa kanilang AMT license. So pwede po yan mga ka-Brainy, lalo sa mga bata pa natin ka-Brainy dyan. So diretso lang tayo sa trabaho. If it's relevant dun sa airframe and power plant, later on po pwede kayong kumuha ng AMT license. So I hope mga ka-Brainy makatulong po ang video na to, lalo po sa may kaparehong question kung pwede bang kumuha ng AMT license ang hindi graduate po ng AMT course. So thank you very much po mga ka-Brainy sa walang sawang suporta sa ating channel po, sa ating Facebook page, pati sa ating TikTok account. Maraming salamat po mga sirs and ma'am. Ingat po tayo lagi. God bless us all. Bye for now.